Kamusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang pelikulang Green Street 3, Never Back Down. Nagsimula ang eksena sa isang boxing gym sa Ireland, kung saan makikita ang dalawang lalaki na lumapit sa trainer na siya ring may-ari ng gym na si Danny Harvey. Humingi sila ng protection money dito, ngunit tumanggi si Danny at sinabi sa kanila na hindi niya kailangan ang proteksyon ng mga ito. Hindi nagustuhan ng mga kamote ang narinig nila dito at nauwi ito sa isang matinding labanan. Makikita na hindi umubra ang mga ito kay Danny, at nagawa niyang mapabagsak ang mga ito gamit ang kanyang martial arts skills. Pagsapit ng gabi, habang nanunood si Danny ng football ay labis ang excitement nito dahil ang paborito nitong team ay naglalaro. Ito ay ang West Ham United. Sa ibang eksena, sa London, makikilala natin si Joey, ang nakababatang kapatid ni Danny. Siya ang leader ng grupong sumusuporta sa West Ham United na tinatawag na Green Street. Matapos ang laban ng West Ham, pinangunahan ni Joey ang kanilang grupo sa isang away laban sa mga karibal na taga-suporta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagkakagulo, si Joey ay nasaksak na naging sanhi ng kamatayan nito. Sa kabilang banda, habang natutulog si Danny, siya ay nagising sa isang tawag mula sa kanyang ina na nagsabi ng balita tungkol sa pagkawala ni Joey at inutusang bumalik muna siya sa London. Labis ang kalungkutan na naramdaman nito kaya mabilis na nag-impake si Danny upang bumalik sa kanyang bayan. Habang ito ay nakasakay sa tren pauwi, naalala ni Danny ang masasayang panahon habang nagti-training sila, at dahil nag-iisa lamang itong kapatid, ay labis ang pagmamahal niya dito. Pagdating sa bahay ng kanyang pamilya sa London, niyakap ni Danny ang kanyang ina at humingi ng paumanhin dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid. Sa araw ng libing ni Joey, makikita si Danny na labis ang pagdadalamhati habang buhat nito ang himlayan ng kanyang kapatid. Sa harap ng puntod ni Joey, siya ay nangako na hahanapin ang mga responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid upang maipaghiganti ito. Matapos ang libing, nilapitan si Danny ng isang lalaki na nagngangalang Victor. Ito ay isang pulis at kaibigan ni Danny, na nagpahayag ng pakikiramay sa pagkamatay ni Joey. Nangako si Victor na tutulungan si Danny sa paghahanap sa mga salarin. Sa sumunod na araw, sa bahay ni Danny, pinuntahan siya ng dalawang kaibigan ni Joey na sina Gilly at Big John. Nagpahayag sila ng pakikiramay dito, at sinubukan nilang kausapin si Danny tungkol sa pagkamatay ni Joey, ngunit agad naman silang pinagsarhan ng pinto nito. Samantala, nakipagkita si Danny kay Victor, na nagsabi sa kanya na si Joey pala ay ang leader ng Green Street. Dagdag pa nito ay madalas na nakikipag-away ang mga miyembro ng grupong ito sa mga karibal nilang taga-suporta. Dahil dito, pinahayag ni Victor na mahihirapan ang mga pulis na matukoy ang may kagagawan sa pagkamatay ni Joey dahil ito'y napatay sa isang riot ng mga taga-suporta. Ang tanging paraan upang matukoy ang salarin ay ang sumali si Danny sa grupo ng Green Street at makilahok sa lahat ng kanilang mga aktibidad. Nang marinig ito, nag-isip si Danny ng mabuti. Kinagabihan, bumalik siya sa kanilang bahay at nakaramdam ng kalungkutan nang makita ang kanyang ina na hawak pa rin ang litrato ng kanyang kapatid. Habang tinitingnan ng larawan ng kanyang yumaong kapatid, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala nila, at sa huli, nagpasya siyang sundin ang payo ni Victor na sumali sa grupo ng Green Street. Kinabukasan, nakita si Danny na dumarating sa isang bar na nagsisilbing headquarters ng Green Street. Pagpasok niya, marami sa mga miyembro ng Green Street, kabilang sina Gilly at Big John, ang nagulat sa kanyang pagdating. Nag-aalala sila na baka sinisisi sila ni Danny sa pagkamatay ni Joey. Kaya't naglakas loob sina Gilly at Big John na tanungin si Danny kung dumating siya para sisihin sila. Sumagot si Danny na hindi niya sisisihin ang grupo ng kanyang yumaong kapatid, at sa halip, balak niyang sumali sa kanila. Inimbitahan pa ni Danny ang grupo na lumahok sa isang tunggalian laban sa mga taga-suporta ng Tottenham, na makakaharap ng West Ham United mamayang gabi. Dahil sa kanilang narinig, nagalak ang lahat sa bar dahil mayroon na silang pamalit para kay Joey. Pagsapit ng gabi, matapos ang laban ng West Ham at Tottenham,
Habang paalis na ang mga taga-suporta mula sa stadium, sinadyang gumawa ng gulo ni Danny sa pamamagitan ng pag-atake sa isang taga-suporta ng Tottenham gamit ang isang bote. Nagdulot ito ng kaguluhan. Dahil dito, inaresto si Danny ng mga pulis at dinala sa istasyon para sa investigasyon. Sa kanilang pagpunta sa istasyon, bigla siyang pinalaya ng mga pulis at sinabihang umalis, na labis niyang ikinagulat, na pag-alaman niyang bahagi ito ng plano ni Victor, na humiling sa mga pulis na pakawalan siya. Naglakad si Danny pabalik sa Green Street bar ng mag-isa, at pagdating niya roon, si Molly, na isang waitress lamang ang naroon dahil ang iba ay nasa stadium pa, nagsimula silang mag-usap at tila nagkaroon sila ng interes sa isa't isa. Nagkaroon ng pagtitipon sina Danny kasama si Nag-ili at iba pang mga kasama sa isang bar. Sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng hinala si Nag-ili na maaaring atakihin ng mga taga-suporta ng Tottenham ang kanilang headquarters, lalo na matapos ang mga kaganapan na kinasangkutan ni Danny. Sa kabila nito, hindi natatakot si Danny at siya ay naghintay pa sa pagdating ng mga taga-suporta ng Tottenham. Hindi nagtagal, dumating ang mga karibal na grupo at hinamon ng grupo ni Danny, na nagresulta sa isang kaguluhan. Sa tulong ng kanyang kasanayan sa martial arts, nagtagumpay ang mga taga-suporta ng Green Street sa laban. Ang tagumpay na ito ay labis na ikinagalak ni Nag-ili at ng kanyang mga kaibigan, kaya't nagdiwang sila sa bar. Matapos ang insidente, labis na humanga ang lahat kay Danny dahil sa kanyang husay at tapang, at napagpasyahan nilang italaga siya bilang bagong pinuno, kapalit ng yumao nitong kapatid. Sa gitna ng pagdiriwang, naglakas loob si Danny na imbitahan si Molly sa isang date, dahil siya ay interesado sa kanya. Si Molly, na naaakit din kay Danny mula pa noong una silang nagkita, ay agad na pumayag sa imbitasyon. Pagkatapos ng pagdiriwang, nakipagkita si Danny kay Victor, na nagbigay ng payo na huwag masyadong makisangkot sa mga laban ng mga taga-suporta, dahil ang kanyang pangunahing layunin ay hanapin ang pumatay kay Joey. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Danny na kinakailangan niyang makilahok sa mga aktibidad na ito upang mas mabilis na matukoy ang tunay na salarin. Kinabukasan, pumunta si Danny sa kanyang dating gym na madalas niyang dalawin bago siya magtayo ng sarili niyang gym sa Ireland. Sa gym, muling nagsimula si Danny ng masusing pagsasanay upang mapanatili ang kanyang kondisyon para sa mga paparating na laban. Nang magdilim, inimbitahan siya ni Nag-ili at ng iba pang mga kasama sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga karibal na taga-suporta. Pagdating nila, nakita ni Danny ang maraming tao na tumataya habang nanunood ng mga laban. Hindi inaasahan, ang lugar na iyon ay talagang inilaan para sa mga laban ng mga taga-suporta ng football upang maiwasan ang mga kaguluhan sa mga lansangan at sa harap ng mga stadium. Ang kasunduang ito ay sinadyang napagkasunduan ng mga pinuno ng mga grupo ng taga-suporta upang maiwasan ang pakikialam ng pulisya. Ayon sa mga patakaran, magkakaroon ng isang paligsahan ng laban kung saan may malaking gantimpala ang mananalo. Dahil hindi nakarehistro ang Green Street, mabilis na isinulat ni Danny ang kanyang grupo bilang bagong pinuno ng gabing yun. Pinanood ni Danny ang isang laban sa pagitan ng mga taga-suporta ng Tottenham at ng Millwall FC, na matagal ng mga karibal ng Green Street at responsable sa pagkamatay ni Joey. Sa labanan na iyon, nagtagumpay ang mga taga-suporta ng Millwall na pinamumunuan ni Mason. Matapos ang kanilang tagumpay, nilapitan ni Mason si Danny at sinabing hihintayin siya sa susunod na paligsahan. Kalma namang sumagot si Danny na matagal na niyang hinihintay ang laban sa mga taga-suporta ng Millwall, kasama na ang paghahanap sa taong responsable sa pagkamatay ni Joey. Pagbalik mula sa laban ng mga taga-suporta, nakipagkita si Danny kay Molly upang tuparin ang kanyang pangakong pakikipag-date. Nang magkita sila, sinama ni Danny si Molly sa dinner at natapos ang gabi na magkasama silang dalawa. Sa sumunod na araw, isa-isa niyang sinanay ang bawat miyembro ng Green Street upang mapabuti ang kanilang mga kakayahan bago ang kanilang laban sa karibal na grupo. Dinala rin niya sila sa isang boxing gym at sinanay sila ng maayos. Sa gabing yun, habang nasa bar headquarters si Danny kasama ang iba pang miyembro, ipinagbawal ni Danny ang pag-inom ng alak at pinayagan lamang ang gin pomelo at tubig dahil may paparating silang laban sa Newcastle sa loob ng ilang oras. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Danny si Gilly kung kasangkot ang mga taga-suporta ng Newcastle sa pagkamatay ng kanyang kapatid.
Ipinaliwanag ni Gilly na namatay si Joey sa isang riot laban sa mga taga-suporta ng Millwall, hindi ng Newcastle. Bago sila pumunta sa paligsahan, nakipagkita si Danny kay Victor at ipinaalam sa pulisya ang tungkol sa laban ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang bahagi ng England. Maraming kilalang pangalan sa English football ang pumupusta sa paligsahan upang palagwin ang kanilang pera. Sinabi ni Danny na natukoy na niya si Mason bilang pinaghihinalaang utak sa likod ng pagkamatay ni Joey, ngunit kulang pa siya sa matibay na ebidensya kaya hindi pa siya makapaghiganti. Nagpunta si Danny at ang kanyang grupo sa basement upang simulan ang kanilang unang laban-laban sa grupo ng Newcastle. Maraming tao ang tumataya sa laban ng Green Street at ng mga taga-suporta ng Newcastle. Ilang sandali pa, nagsimula ang laban ng dalawang grupo. Sa kasamaang palad, natalo ang Green Street sa kanilang unang laban. Sa kabila nito, hindi nawala ng pag-asa si Danny at nanatiling determinado na ipagpatuloy ang laban kasama si Gilly at iba pa sa susunod na round. Bagaman siya ay nabugbog, bumisita si Danny kay Molly sa kanyang tahanan, dala ang isang bouquet ng mga bulaklak na labis na nagpaluha kay Molly at nagpalalim ng kanyang pagmamahal para kay Danny. Kinabukasan, muling nagsanay si Danny kasama ang lahat ng miyembro ng Green Street. Nagsama-sama silang tumakbo, dinala sa gym, at sinanay sa boxing. Ginawa ito ni Danny upang ihanda ang kanilang grupo para manalo sa susunod na laban at kalaunan ay makaharap ang mga taga-suporta ng Millwall, ang kanilang matagal ng karibal. Pagsapit ng dilim, muling nagsimula ang laban ng mga taga-suporta sa Inglaterra, at hinarap ng Green Street ang mga taga-suporta ng Coventry. Dahil sa matinding pagsasanay na ginawa ng lahat ng miyembro, nagtagumpay ang Green Street laban sa Coventry. At sa sumunod na laban, nagwagi na naman ng Green Street laban sa mga taga-suporta ng Everton. Kinabukasan, hinarap ni Danny at ng kanyang grupo ang mga taga-suporta ng Arsenal at muling nagtagumpay. Pagkatapos ng laban, nagdiwang ang lahat ng miyembro ng Green Street sa bar, umaawit ng kanilang mga kanta ng tagumpay. Sa sumunod na araw, hinarap ng Green Street ang mga taga-suporta ng Swansea at madali nilang tinalo ang mga ito, at habang nagaganap ang laban, pinanood ni Mason ang kahangahangang pagganap ni Danny at tila nagulat. Matapos ang ilang oras ng labanan, sa wakas ay nagwagi si Danny at ang mga miyembro ng Green Street, na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na lumaban sa final round laban sa mga taga-suporta ng Millwall. Kinabukasan, nakita ni Molly si Danny na kausap si Victor, at dahil dito ay nagalit siya, pumunta siya sa bar, at nang dumating si Danny at sinubukang lambingin ang kasintahan, bigla siyang pinalayas nito. Akala ni Molly, nagtaksil si Danny at sinabi kay Victor ang mga sikreto ng Green Street, na alam niyang pulis. Narinig ito ni Danny at mariing sinabi na hindi siya nagsiwalat ng impormasyon sa pulis, lalo na't matalik na kaibigan niya si Victor mula pagkabata. Pero hindi naniwala si Molly, kaya nagdesisyon si Danny na umalis. Habang papalayo sa bar, nilapitan siya ni Mason at inanyayahan siyang sumakay sa kotse. Sa una ay tumanggi si Danny sa imbitasyon ng kanyang karibal, pero sinabi ni Mason na may ebidensya siya tungkol sa pumatay kay Joey. Nang marinig ito ni Danny, sumakay siya sa kotse, kung saan ipinakita ni Mason ang litrato ni Gilly na hawak ang katawan ni Joey sa crime scene. Dahil sa balitang yun, sobrang nagalit si Danny at agad na nilapitan si Gilly na nagsasanay ng boxing. Walang pagdadalawang isip, inatake ni Danny si Gilly at tinanong kung bakit niya pinatay si Joey. Mabuti na lang at napigilan siya ni Big John at ng kanilang coach na naroon ng mga sandaling yun. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Danny na kausapin si Gilly, na mariing itinanggi na siya ang pumatay kay Joey at sinabing isa itong kasinungalingan. Ipinaliwanag ni Gilly na sa panahon ng insidente, sobrang kumpiyansa si Joey at inakala niyang matatalo niya ang mga taga-suporta ng Millwall kahit na mas marami ang mga ito. Dahil dito, brutal siyang binugbog hanggang mapatay ni Mason. Ipinaliwanag din ni Gilly na pinilit siya ni Mason na ngumiti habang hawak ang katawan ni Joey dahil gusto nitong kunan ng litrato. Dahil dito,
Hindi agad sinabi ni Gilly kay Danny na si Mason ang totoong pumatay dahil tinatakot siya ni Mason na ilalabas ang litrato. Nang marinig ito, naniwala si Danny kay Gilly at humingi ng paumanhin sa kanyang pag-atake kanina. Habang nasa parke si Victor, umiinom siya dahil sa lungkot matapos siyang tanggalin sa pulisya. Nilapitan siya ni Danny at sinabi na may ebidensya na si Mason ang pumatay kay Joey. Humingi si Danny ng tulong kay Victor para labanan si Mason at ang kanyang grupo. Kahit hindi na siya pulis, pumayag si Victor agad. Kinagabihan, maraming tao ang nagtipon para panuorin ang laban ng Green Street at Millwall. Dumating si Molly, na nakipag-ayos na kay Danny, para suportahan siya. Handang-handa na si Danny at ang kanyang mga kaibigan na harapin si Mason at ang mga taga-suporta ng Millwall. Bago magsimula ang laban, sinubukan ni Mason na pasamain ang loob ni Danny at Victor, pero lalo lang silang naging determinado na talunin siya. Nang magsimula ang laban, pinahirapan ni Mason si Danny at halos mawala na ito ng kakayahan pang lumaban. Nararamdaman ni Mason na malapit nang matalo si Danny, kaya inamin niyang siya ang pumatay kay Joey at balak niya nang tapusin si Danny. Nang marinig ito, nagkaroon ng lakas si Danny na bumangon at nagalit, kaya nagawa niyang mapabagsak si Mason gamit ang kanyang huling nalalabing lakas. Dumating ang mga pulis at naaresto silang lahat, pero pinalaya si Danny at ang kanyang mga kaibigan dahil napatunayan na wala silang kasalanan. Si Mason naman ay naaresto at mapaparusahan sa kanyang mga krimen. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Danny at ang kanyang mga kaibigan na nagdiriwang sa bar. Si Danny, na unang sumali sa Green Street para imbestigahan ang pagkamatay ni Joey, ay naging komportable na sa grupo at nagpa siya ng tuluyang sumali sa West Ham United. Sinamantala na rin ni Danny ang pagkakataon na mag-propose kay Molly, na magpakasal na silang dalawa at labis ang kasiyahan ng bawat isa para sa kanilang darating na pag-iisang dibdib. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang astig, at kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.